As you know, yung breaking news ngayon mga kababayan, si Mig Zubiri, Mig is out as Senate President and Chis Escudero, yung aming kababayan dito sa Bicol, from Sorsogon mga kababayan, ay siyang bagong Senate President. Bigla na lang niya Mr. Maravillas. Several days ago, may mga lumalabas ng alingas-ngas tungkol sa possible Senate leadership change. At ito na nga po mga kababayan. Sabi rito sa balita, Zubiri quits as Senate President. Zubiri steps down as Senate President, says he disobeyed powers that be. May parinig pa niya Mr. Maravillas. Actually po, hindi man siya nag-step down talaga, kundi tinalsik siya. Ang totoong kwento mga kababayan, tinalsik, alam na niya na hindi na siya Senate President kasi ang sabi sa mga balita, una nang nagpirirmahan, kaya he was forced to quit the position as Senate President kasi 15 members ng Senado nagbotohan na po mga kababayan para palitan siya as Senate President at iluklok po si Chis Escudero bilang kanyang kapalit. Tama lang nga niya Mr. Maravillas na palitan si Mix kasi naging katawa-tawa yung Senado dahil sa Senate investigation ni Bato. Wala may na yung leadership niya ni Mix po. Unang-una mga kababayan, doon pa lang sa pagpasa ng mga batas, priority bills, yung sa chat sa economic provisions po, malayo po sa leadership ng Congress kay Martin Romualdez. Pero siyempre, hindi niya aaminin mga kababayan. Sa kanyang speech, may parinig pa siya. Kasi daw, dinisobey niya yung powers that be. Malamang niya Mr. Maravillas dahil talaga doon sa Senate investigation ni Bato. Malamang po, kasi pati si Bato po, mangiyak-ngiyak po. Umiyak si Migs sa kanyang speech, nakisali po si Bato. Nakisali si Bato sa pag-iyak po ni Migs. Yan kasi si Jinggoy Estrada, tuwang-tuwa tuloy. Siya kasi mga kababayan yung bagong Senate President pro tempore, kapalit ni Senator Loren Ligarda po. So nagkaroon ng major reshuffling mga kababayan ng Senate leadership. Malamang niya Mr. Maravillas in the coming days. Pati yung mga standing committees, mapalitan kasama si Bato. Papatapusin mo na siguro si Bato. Hindi pa man kasama si Bato, mga kababayan sa napapalitan as chairman committee ng public order and dangerous drugs. Kasi po, baliktad yung yung epekto ng kanyang Senate investigation. Hindi man in aid of legislation, kundi destabilization. Nakita ninyo yung continuation po ng Senate hearing ni Bato? Kinontempt yung mga testigo. Unang kinontempt pa di kinulong mga kababayan si Picoy. Tapos, sinunod na po na kinontempt. Kinontempt din kinontempt ni Bato si Picoy. Kinontempt man ni Jinggoy mga kababayan si Morales. Damay-damay na. Kaya iyak-iyak si Bato mga kababayan nang matanggal si Migs as Senate President. Pinalitan mga kababayan ni Chis Escudero. Yan po yung balita ngayon sa Philippine Star at iba pang mga major dailies po. Sabi dyan, Senate President Juan Miguel Zubiri stepped down from his post ending his 2-year term due to what he implied was dissatisfaction with him for breaking ranks. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. Sabi po ni Zubiri sa kanyang privilege speech. Sino Mr. Maravillas yung sinasabing the powers that be? Of course, patama sa ating Pangulong. BBM. Kasi siyempre, may impluensya sa pagpipili kung sino po yung magiging Senate President. That is normal. Kahit anong administrasyon po.
Kung sino yung malapit sa Pangulo, sa among the senators, yan ang possible na magiging Senate President po. In like manner mga kababayan, sa pagiging Speaker of the House, kung sino yung may basbas, di ba? That is normal kasi yung agenda siyempre ng ating administrasyon. Lalo, halimbawa doon sa economic agenda, na yung performance ni Migs. Lalo dito po sa kinausap na siya sa economic chatsa, wala talaga po. Hindi niya marindahan. Malayo sa leadership ni Speaker Martin Romualdez. So ganon, dagdagan pa nitong destabilization. In aid of destabilization po na investigasyon. So siguro ito yung naging mitsa mga kababayan ng change in leadership sa Senado at ito yung minimin ni Mig Zubiri. Kasi hindi niya marindahan si Bato. Kaya iyak na iyak si Bato. Bigoan niya Mr. Maravillas. Yan kasi hindi lang kasi magtrabaho ng matino para sa pagpaunlad ng ating bansa. Kung ano-anong mga agenda, yan ang inabot ninyo. So sabi ni Migs, I fought anya the good fight. And I've ruffled some feathers in doing so. Then so be it. Ngayon, kasunod mga kababayan ng pag-resign ni Migs at pag-ascend sa pagiging Senate President ni Senator Chis Escudero ay yung change in committee, yung mga major committees, ay hindi po committee, kundi yung mga positions, leadership positions tulad ng Senate President pro tempore, Senate Majority Leader, yung sa Finance, sunod-sunod na nag-resign para mga kababayan mabigyan ng free hand yung bagong presidente ng Senado sa pagpipili kung sino yung gusto niya. So ito mga kababayan yung parte ng speech. Mahaba yung speech ni Migs. Yung portion lang po, yung last part na, pakinggan po natin. As Senate President, I look back on these 2 years with immense pride over what the Senate has accomplished and stood for under my leadership. We have been bold and courageous as a Senate, unafraid to call out injustice where we see it, whether in our sovereign seas or within our own government. We have been fair-minded and truth-driven in the Senate, despite the politics that often surrounds us. We have been a compassionate Senate, listening to and acting on our people's call for decent jobs, equitable wages, and accessible healthcare. Si Chis na sa We have likod. been a staunchly independent Senate. Let me say that again. We have been a staunchly independent Senate, holding strong against all threats against our institution and against very threats to the very foundation of the democracy in which our nation is built. Indeed, these 2 years, I have come to realize that being Senate President is not only about leading the troops, but also putting oneself on the line. If that's what it takes to protect. And so I have put myself on the line to shield the Senate from all attacks, particularly from efforts to diminish the powers of this institution as the country's last bastion of democracy. In January, we fought against the dreaded People's Initiative, which would have destroyed this very institution I'm standing here right now. God knows what I had to do to defend the Senate. Throughout all this, I could count on each and every one of our colleagues, both from the majority and the minority, whose wisdom and cooperation helps shape the identity of the Senate for this post-pandemic age. But I want to thank my leadership and those who stayed beside me. Ma'am Lauren, my Senate President Pro Tem, thank you very much for your loyalty and wisdom. I know many times temptations have been called to you, but you've been steadfast. Maraming salamat, ma'am. True test of character. Maraming salamat. Malapit nang To my umiyak dear si Migs. Majority Floor Leader. Pare, thank you for your hard work and isa ka sa pinakamasipag nating Majority Floor Leader. Pare, thank you for your friendship
till the very end. I love you. You know that. Mahal kita. I will always cherish your support. To Sunny, possibly the best finance chair this institution has ever had, I thank you, sir. I thank you. You know, your father was like a father to me. And I'm happy to call you my brother, sir. Senator JV, what can I say? Your loyalty, your friendship and hard work, which you helped steer many important measures in this institution. Sir, I'm proud to call you my friend. Nancy, who's been loyal from day one as a friend, never waving. Thank you, my dear. I love you dearly and your family. Sherwin, my kumpadre. Pare. Iya ka na maraming po. salamat, pare. You are a good friend and kumpadre. I'm proud that you're the ninong of my son. To Bato de la Rosa. Yan, si Bato po. Sasama siya sa pag-iyak. Sir, I salute you, sir. To the others, my dear friends, my heart is broken. I am proud to have led a Senate that's been resolute in protecting our institution, our democracy, and our people. Being an independent leader, I gave way for each member of the Senate also to be independent and to come to decisions through collaboration rather than direction. Dumalo I have yung never sipon dictated po my niya, no? position on any of you. You know that. Ni I've Mig? always supported your... Biglang which is probably sinipon po. why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Hindi ko tinanggap ang pagiging Pangulo ng Senado para lang hayaan na bumagsak ito. Today, I offer my resignation as Senate President of the Republic of the Philippines. And upon stepping down, I vow to serve as an independent member of the Senate. My allegiance as ever belonging only to the Filipino people. I leave with my head held high, knowing that I did what is right for the Senate and for the nation. I wish our new leadership the very best, and I pray that they will be steadfast in upholding the independence of this beloved institution. I will remain vigilant to make sure that the traditions and the rules of the Senate will remain steadfast. Once again, maraming salamat po. Mabuhay ang Senado, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Thank you very much, Senate President Juan Miguel Zubiri, for your heartfelt speech. We are grateful. Kayan po mga kababayan yung madamdaming speech ni Migs. Ito naman po si Bato abang nag-speech si Migs. Mangiyak-iyak po. Grabing iyak po ni Bato. Igawan niya Mr. Maravillas. Yan kasi. O, diba? So, ito na po yung pag-ascend, pagpasumpa kay Senate President, bagong Senate President Chis Escudero. Ayan po. Ang temporary presiding officer po, si Loren, Senate President pro tempore kasi siya. So, ito na po siya, yung ceremony. May we ask the Senate President, Francis Chis Escudero and his family, to ascend to the rostrum, to take his oath, and may we recognize the Benjamin of the House, the youngest member, Senator Mark Villar, to administer the oath.
Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. Francis Joseph G. Escudero, Having been elected having been elected President of the Senate, President of the Senate, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. Witness si the duties Hart of my present Evangelista. position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities. That I will obey the laws, the legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted Tuwang-tuwa si authorities Hart. and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Yan. Congratulations. So ito na yung speech mga kababayan ni Cheese. To make short remarks. Una sa lahat, nais kong pasalamatan si Senate President Zubiri sa kanyang talino, sa kanyang galing, sa kanyang pasensya, sa kanyang kasipagan, sa kanyang hindi may pagkakailang pagmamahal sa bayan at gayon din sa institusyong ito at sa ating mga kababayan. Hindi matatawaran at hindi kayang sabihin sa maikling talumpati ni Senate President Zubiri ang lahat ng mga tagumpay na nakamit niya sa loob na mahigit 2 taon at gayon din lahat ng mga pagbabagong nagawa niya sa loob at labas ng bulwagang ito. Si Senator Zubiri nakilala ko noong 1998 kasabay ni Senator Cayetano tulad ng sinabi niya. Spice Boys ang tawag sa kanila noon, Bright Boys ang tawag sa amin noon. Kami kumampi sa magkabilang panig. Magkaibang kulay ang aming dinala. Subalit sa labas ng ilaw ng kamera, sa labas ng mga debate sa Kongreso, hindi nagbago o nagiba ang aming relasyon. Minsan, sabi nga ni Alan, nagkakainitan, nagdedebate, pero kailanman, hindi na bago ang relasyong yon habang dumaloy ang taon. Magkasing tagal na kami ni Senate President Zubiri sa Senado at sa Kongreso. May konti lang ako na papel na ginampanan bilang gobernador sa aming lalawigan ng Sorsogon. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not... Tagal na kami ni Senate President Zubiri sa Senado at sa Kongreso. May konti lang ako na papel na ginampanan bilang mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Binabati ko rin ang ating Majority Leader na si Senator Joel Villanueva at ang ibang mga nagbitiw sa kanilang mga posisyon. Hindi ito ang katapusan kaugnay ng ating pagtatrabaho ng sama-sama dito sa Senado. Lalo na si Senator Joel na alam ko ay maraming gabi ang kinuha natin mula sa kanyang asawa, mga anak at pamilya dahil nagsusunog siya ng kilay dito sa floor ng Senado para maipasa ang mga mahalagang panukalang batas na kinakailangan ng ating mga kababayan. Walang my team, walang your team para sa akin. Walang SP Migs, wala ring Cheese para sa akin. Ang tingin ko sa bawat isa sa atin ay mga miyembro ng nag-iisang Senado. At kung may kulay man tayong dadalhin para sa akin, ang mga kulay na yan ay dapat sumasagisag sa bandila ng Pilipinas na hindi naman nagkataon lamang na nasa likod ko at nasa harapan natin ngayon. Kulay na puti na sumasagisag sa pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino. Kulay na pula na handa tayong pumatay, hindi lang palaging mamatay. Alang-alang sa kalayaan ng ating bansa. Asul, pagkakaroon ng Pilipinas ng sariling lahi na kakaiba sa ibang mga lahi.
Kaya walang pwedeng magsabing pabor sino man sa isang bansa. Tayong lahat naniniwala ko, pabor sa Pilipino at sa Pilipinas. At pinakahuli, dilaw ang araw at mga tala. Sumasagisag na mataas na mga pangarap ng ating mga kababayan, mataas na pangarap natin para sa ating mga kababayan, upang sa gayon, makamit nila ang matagal nilang minimithi na tunay na tulong at paggalinga mula sa nasyonal na pamahalaan. Naway sa bawat salitang bibigkasin natin dito, naway sa bawat gawain na ating gagawin dito, palagi tayong mapaalalahanan ng mga importanteng bagay na yan ng ating bandila na sumasagisag sa bansa at sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayanang Pilipino. Thank you to my colleagues and thank you for everyone. So yan po yung maigsing speech ni Chis Escudero, bagong Senate President. So sabi sa mga lumalabas na balita, according to Senator Angara, there are 15 senators who voted to oust Zubiri. At least 13 senators should support the change of leadership before it can push through. Escudero and Senator Alan Peter Cayetano met with Zubiri concerning this development. The possible oust of Zubiri is allegedly due to his failure now to call off the ongoing investigation of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs on the alleged leak of the confidential documents from the Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA that links President Ferdinand Marcos Jr. and veteran actress Maricel Soriano, among others, to illegal drug use back in 2012. In the inquiry, former PDEA agent Jonathan Morales maintained that the leaked documents, which names Marcos and Soriano as targets for an anti-drug operation, were legitimate. Morales' claims, however, were denied by PDEA, saying that such documents do not exist in their database. Alaman talaga po. Until yung kaninang ginawa na continuation po ng Senate inquiry, lalong nagkadurog-durog. Nagkadurog-durog mga kababayan yung testimony ni Morales. Sabi nga natin, kinontempt ni Bato si Picoy. Kasi sabi ni Picoy, gawa-gawa kumandangan niya. Umusok si Bato po. Sinungaling kaya, sinungaling. Ayun. Kinontempt din mga kababayan ni Jinggoy si Morales. So dalawa sila mga kababayan na nakontempt at kinulong doon sa Senado sa pagsisinungaling. You see. The Senate President also allegedly failed to pass the priority measures of the Marcos administration, including the one for charter change. Under a new leadership, all Senate committees will be declared vacant. So ano yan tingin mo, Mr. Maravillas? Ano talaga yung rason bakit na puwersa na mag-resign at pinalitan si Migs? Yun na po ang sabi. Malamang itong nabanggit mga kababayan na mga rason na kumalat sa social media. Yun man talaga po. Kasi kitang-kita na mahina yung leadership po ni Migs. Sabi nga natin, malayo sa leadership ni Martin Romualdez. At yung Senado po, yung performance po sa pagpasa ng mga priority bills, dismal. Lalo pa dito sa investigation po ng Senado sa PDEA leaks, baseless po. Sayang ng sayang ng oras at pera ng bayan. Nandun si si Senator Chis Escudero, sinupla na nga ng sinupla. Mga kababayan, yung mga pinagsasabi ni Morales, kasi nagdidemand mga kababayan si Morales ng original, hindi man niya original, hindi pa nire-recognize po yung document na certified true copy, pero yung kanyang Xerox copy po, na hindi man nga certified, naniniwala siya. Kaya sabi ni Chis Escudero po, yung basehan niya ng investigasyon nito, Xerox nga eh. Ito ay certified eh. Certified true copy, ayaw mong i-recognize. Pero yung basis ng lahat ng investigasyon na to, Xerox.
Nagamit lang po sa politika in aid of destabilization, hindi man legislation. Ayan tuloy ang sinapit ninyo. So, ano niya, Mr. Maravillas, ang mangyayari? With this change of leadership, tingnan natin kung maayos na po yung patakbo ng Senado. Kasi naging kahiya-iya. Laughing stock, mga kababayan. Naging katawa-tawa. Baka mapabilis po ang passage ng mga priority bills ng ating administrasyong bongbong po. Tama? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.